Alam nyo, minsan sa buhay, kailangan nating pumili, di ba? Yung tama ba o yung mas madali? Well, ngayon may ikukwento ako sa inyo. Tungkol ito sa isang taong humarap sa ganyang-ganyang pagsubo. At grabe, ipinakita niya kung anong tunay na katapangan. Ang bigat ng tanong na yan, no? Pero, alamin natin ngayong ang kwento ng isang tao na hindi lang basta niisip yan. Talagang sinugal niya ang lahat para sa pinaniniwalaan niya. Hinarap niya yung panganib, direkta. Okay, so simulan natin yung kwento. May isang lalaki, ang pangalan niya Daniel. At itong si Daniel, hindi lang siya basta magaling sa trabaho niya. Sobrang galing niya na yung hari mismo gusto siyang gawing boss ng buong kaharian. Imagine that? Kaya naman pala, no? Kasi si Daniel, nirerespeto siya ng lahat. Bakit? Kasi una, tapat siya. Matalino, at higit sa lahat, palagi niyang sinisikap gawin yung tama. Kumbaga wala kang makikitang mali sa kanya, as in. Pero, alam niyo naman, kapag may isang sobrang galing, madalas may mga naiinggit. At yun mismo ang nangyari. Dahil sa tagumpay ni Daniel, yung ibang mga opisyal doon sa kaharian, naku, sobrang nainggit sa kanya. Sinubukan nilang humanap ng butas, di ba? Naghanap sila ng kahit anong mali sa trabaho ni Daniel, pero walang-wala silang makita. Kaya anong ginawa nila? Nag-isip sila ng masamang plano. Sabi nila, aha, gagamitin natin yung kabutihan niya laban sa kanya. At ito na nga yung patibong nila, sobrang tuso. Kinumbinsi nila yung hari na gumawa ng bagong batas. At yung batas, sabi, sa loob ng 30 araw, bawal na bawal manalangin sa kahit sinong Diyos o tao maliban lang kay Haring Darius. Siyempre, sino ba namang hindi matutuwa pag pinupuri, di ba? Kaya yung hari, pinirmahan niya agad. Hindi niya alam, isa pala yung bitag. Siyempre, kumalat yung balita tungkol sa bagong batas at nung narinig doon ni Daniel, alam niya agad. Alam niyang para sa kanya yung patibong na yon. So dito na yung mahirap na sitwasyon. Isipin nyo, napunta sa alanganin si Daniel. Kasi yung batas ng hari, sabi, bawal manalangin sa Diyos. Pero yung nakasanayan at paniniwala ni Daniel, araw-araw siyang nananalangin, 3 beses pa nga. So, sinong susundin niya? Yung hari o yung Diyos niya? At anong ginawa ni Daniel? Well, hindi siya nagtago. Hindi siya natakot, umuwi siya sa bahay niya, tapos binuksan niya yung mga bintana para kitang-kita ng lahat at doon siya nanalangin, gaya ng dati niyang ginagawa. Ipinakita niya sa lahat na hinding-hindi niya itatago ang pananampalataya niya. Nako, syempre, yung mga chismos at mainggiting prinsipe, takbo agad sa hari. Hari! Si Daniel, lumabag sa batas mo. At nung na-realize ng hari yung nangyari, na naloko lang pala siya para ipahamak yung pinaka-loyal niyang kaibigan, grabe, sobrang lungkot at pagsisi niya. Sinubukan pa ng hari buong aral na humanap ng paraan para mailigtas si Daniel. Pero yung batas, hindi na pwedeng bawiin. Kaya kahit sobrang labag sa loob niya, napilitan siyang ibigay yung utos. Yung nakakatakot na utos na itapon si Daniel sa kuweba na puno ng mga leon. Pero bago ipasok si Daniel sa kuweba, may sinabi yung hari sa kanya. Sabi niya, ang iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran, siya ang magliligtas sa iyo, kahit papano may pag-asa pa rin siya. At yung hari, sobrang nagalala. Hindi siya kumain, hindi siya nakatulog buong gabi. Iniisip niya si Daniel. Palagang balisa siyang naghintay na lang na sumikat yung araw. So, kinaumagahan, pagkasikat ng araw, takbo agad yung hari papunta sa kuweba at sumigaw siya. At ang sumagot, boses ni Daniel. Buhay siya! Sinabi niya, sinugo ng Diyos ko yung anghel niya at tinikom niya yung mga bibig ng leon, kaya hindi nila ako sinaktan. Wow! Sobrang tuwa ng hari, syempre. At nung inilabas nila si Daniel mula doon sa kuweba, chinek nila siya. At anong nakita nila? Zero. Wala. Walang kahit isang galos o kagat. Safe na safe siya dahil lang nagtiwala siya. Dahil sa nakita niyang milagro, sobrang namangha yung hari. Gumawa siya ng panibagong batas. This time, para namang igalang ng lahat sa buong kaharian yung Diyos ni Daniel. At dito na natin makikita kung bakit napaka-importante ng kwentong to.
So ano ba yung mga aral na makukuha natin dito? Unang-una, yung pananampalataya, kayang-kaya kang tulungan na harapin kahit yung pinakamalaki mong takot. Pangalawa, palaging sulit na piliin yung tama. At higit sa lahat, yung tunay na lakas at tunay na katapangan nang gagaling yan sa paninindigan mo sa kung ano ang tama, kahit gaano pa kahirap o katakot yung sitwasyon. So, pag-isipan natin to. Yung kwento ni Daniel, ipinapakita niya na kahit yung mga maliliit na desisyon natin na manatili sa tama, yung mga maliliit na gawa ng katapangan araw-araw, pwedeng magdala ng napakalaking pagbabago. Kaya ang tanong para sa atin ngayon, ano kayang isang maliit pero matapang na desisyon ang kaya nating gawin ngayon?